Good morning mga project. Ito't may biglaan tayong project na gagawin. Nag-check engine kasi yung ating Honda CR-V. Buti na lang nakarating pa tayo dito sa bahay kahit medyo palyado yung andar niya. Yung ganito nga palang model ng CR-V 2000 model, pwede pa nating makita manually yung check engine niya kahit wala tayong diagnostic tool. Gamit lang ang kapirasong wire or pin. Tara, simulan na natin to. Yung ganitong model ng CR-V, sa passenger side natin makikita yung ODB port. Bali dalawang port yun, isang 2 pin saka isang 3 pin. Doon tayo sa 2 pin magtutusok ng kapirasong wire para ma-short yung dalawang pin. After natin matusok yung 2 pin connector, balik tayo sa ignition. I-on natin yung ignition nya at observe natin yung check engine light at magbibilang tayo. Sa pagbibilang naman, observe lang natin yung mahaba at maiksing pag-ilaw ng ating check engine. Ang mahabang pag-ilaw balit times 10 siya at yung maiksi is times 1 naman. Halimbawa, dalawang mahabang pag-ilaw at tatlong maiksi, ibig sabihin niya 23. Sa pag-observe nga natin dito, nakita natin na wala siyang maiksing pag-ilaw, puro mahaba lang. At na-conclude natin na it's either 1 or 10 lang yung fault codes na lumabas. Kapag nag-search tayo, makikita natin na yung number 1 ay oxygen sensor at yung number 10 ay air intake temperature sensor. Yung oxygen sensor niya nandun sa may exhaust manifold bago mag-catalytic at na-check natin na buo naman siya at hindi naman madumi. Kaya hinanap natin yung air intake temperature sensor nandito sa may intake manifold at ayun, na-confirm nga natin na putol yung wire niya. Balik kinat na natin yung socket, yung plastic niya, pinutol natin para lumabas lang yung wire. Dahil sobrang iksi na ng wire natin, mahirapan na tayong idugtong ito kung pagdidikitin lang natin yung dalawang wire. Kaya gagamit tayo ng soldering iron para hindi siya matanggal. Nadugtong na nga natin yung wire mga ka-project gamit ang soldering iron at ginamitan natin siya ng shrink tube bago natin balutan ng electrical tape para safe talaga yung ating pagkadugtong. Ayan, initan natin para dumikit talaga yung ating shrink tube. At mamaya babalutin na natin siya ng electrical tape. Soon after. Okay na mga ka-project, nabalutan natin siya ng electrical tape at naibalik na rin natin yung socket niya. Bago natin paandarin yung makina, kailangan i-reset muna natin yung ECU niya. Sa pag-reset natin ng ECU, kailangan mo lang tanggalin yung isang terminal ng ating battery. At kahit yung negative, pwede na. Antayin mo lang siguro mga at least kalahating minuto para sure na tanggal na yung fault codes sa ating ECU.
check moment of truth na tayo. Tingnan natin kung mawawala yung fault code na kanina. Ayan, umanda na nga siya. At ayun mga ka-project, wala nang ilaw yung ating check engine. Try natin i-revolution kung okay na ba siya. Ayan, okay naman siya mga ka-project. Wala na yung ating palyadong andar na makina. Bali ganun lang mga pag-troubleshoot mga ka-project ng ating check engine. Sana may natutunan kayo kahit kaunti sa panonood. Maraming salamat. Hanggang sa muli.